So kumusta po mga ka-travelers? This is again John from Road Crew Travels, and in today's video, i-share ko sa inyo ngayon kung paano mag-create ng virtual account sa Pag-ibig. So napakahalaga ng bagay na to dahil dito malalaman na natin kung magkano na yung pondo na naipon natin both sa MP2 at sa regular Pag-ibig fund natin. O di ba? Pwede na nating ma-access to dahil consolidated na yung dalawa using our virtual account. So kung halimbawa gusto nyo tong accessin at malaman kung pwede na kayong mag-loan or kung pwede na kayong mag-withdraw ng mga naipon ninyo sa MP2, pwede nyo na makita to sa Pag-ibig virtual account. So without further ado mga ka-travelers, channel ID muna tayo and then diretso na tayo sa proseso. So tara, let's! And now back to your regularly scheduled program. At syempre mga ka-travelers, bago tayo gumawa ng ating virtual account, dapat meron tayong mga corresponding government IDs na nire-require ni Pag-ibig. Sa akin kasi meron na ako ditong driver's license ko, ayan, at meron na rin ako ditong PhilSys, ayan, PhilSys ID. And then, alternatively, dun sa website ni Pag-ibig, kapag wala ka nung dalawang government ID na yon, is pwede naman ang inyong passport, yan, kagaya nito. Nice. Okay, so yun po na mga ka-travelers. So, diretso na tayo ngayon sa Pag-ibig website para mag-create ng virtual account. Okay, so yun po na mga ka-travelers. Open na natin ang ating browser at punta tayo sa Google at hanapin natin yung how to create Pag-ibig virtual account. At dito may instruction sila na pumunta tayo sa Pag-ibig website. So, right-click natin, open link in new tab. Ayan. So, from here, pupunta na tayo sa website ni Pag-ibig. Ayan, check natin ito. So, yung private notice. I have read about the Pag-ibig Fund privacy notice, and then click I accept. And then from here, dito sa may bandang kanan, click natin yung virtual Pag-ibig. And then from here, I have read about the privacy notice. So click lang natin to and then check and proceed. And then from here, of course, gagawa nga tayo ng ating account sa Pag-ibig. So click create account. So for security reasons, you will be asked to create your virtual Pag-ibig account. So click continue. Now meron tayong 3 options in here. Kung gusto nyong mag-order ng Loyalty Card Plus, so i-click nyo yung first option, yan. And then pangalawa is if you'd like to create an online account with Pag-ibig. So ito yung second option na gagawin natin. And kung kayo naman is OFW at gusto nyo mag-create ng account sa Pag-ibig, yung third option ang pipiliin nyo. Now, in this case, click natin itong pangalawa. Nandito lang naman tayo sa Pilipinas. Ayan. So, dito meron silang mga reminders. So, bago magpatuloy, ihanda mga sumusunod. Yung inyong Pag-ibig MID number. Itong MID number na to, ito yung Pag-ibig account number na binibigay sa inyo ng inyong employer kapag kayo'y nagtatrabaho sa kumpanya. Ito yung share na hinuhulog-hulugan nyo monthly na kinakaltas sa inyong sweldo. Okay? So 12 digits yan, dapat alam nyo na yan. And then click next. And then syempre dapat meron kayong active mobile number para mamaya magamit natin sa one-time PIN. And then click next. Then dapat meron din kayong active na email address for the purpose of resetting password kung sakaling nakalimutan ninyo for future reference. So click next. And then ito naman yung mga following government IDs na ina-accept ni Pag-ibig. So napakarami niyan. Meron siyang 21 valid IDs. Merong passport, driver's license, PRC, NBI clearance, etc. etc. Okay? So in my case, ang gagamitin ko is yung aking driver's license at PhilSys. Ayan. So click next. And syempre dapat magkaroon kayo ng inyong selfie photo na hawak ninyo ang inyong mga valid IDs. Kung halimbawa passport ang gagamitin nyo, passport. And then kung government IDs naman, dapat 2 government IDs. So, yung mga ID na nabanggit ko kanina, yon, pwede yon. Okay? So, click next. You're now ready to create your virtual Pag-ibig account. So, click proceed. Ayan. And then from here, mga ka-travelers, so enter na natin ang ating mga information na kailangan ni Pag-ibig. Yung inyong Pag-ibig MID number, your last name, first name, middle name, date of birth, and your mobile number. A few moments later. So kapag na-review nyo na ang mga information, mga ka-travelers, so click proceed. Ayan, sabi ni Pag-ibig, your one-time password will be sent to your mobile number. So dapat
tama yung nilagay ninyong mobile number para dun pumasok yung PIN. So, click OK. Ayan, so na-receive ko na yung text. So, lagay na natin dito yung one-time password or one-time PIN. So, click Proceed. Ayan mga ka-travelers, so nangangailangan pa si Pag-ibig ng another information. So, dapat yung email address na ilalagay nyo is valid. And then, of course, magsiset up na rin kayo ng inyong security questions na dapat kayo lang ang nakakaalam. Just in case lang na magkaroon kayo ng problema sa inyong password in the future, at least kapag ka mag-create na kayo or magre-reset na kayo ng password, is pag tinanong kayo ng mga secret questions, alam nyo yung mga sagot. And then, from this area, mga ka-travelers, so enter nyo na ang inyong selected region. Ibig sabihin nito, kung saan kayo pinanganak, dapat alam nyo kung anong region, and then yung province, and then yung municipalities. And then enter nyo na ang inyong mother's maiden name. So heads up lang mga ka-travelers, yung ilalagay nyo rito is yung information na nakalagay sa inyong birth certificate. Okay? Okay. And dito naman sa area na to mga ka-travelers, mag-upload na tayo ng ating valid ID. So dalawang options, pwedeng passport o di kaya naman other IDs. Ito na nga yung sinasabi ko kanina, dapat makapag-prepare kayo ng 2 valid IDs. Dapat malinaw mga photos nyo ha. Okay, so dapat dito, sabi niya, 3 megabytes ang size nung picture. Okay, so pipiliin ko other IDs and I'll choose driver's license and yung aking Philippine Identification ID. Okay, so mag-upload na ako. A few moments later. And then dito naman mga ka-travelers, of course yung selfie ninyo na hawak ninyo ang inyong valid ID. And then from here, check natin ito. I certified that the information I shared or will share with Pag-ibig in connection with my transaction in Virtual Pag-ibig is true and correct. Okay? And then hit submit. Okay, so sabi dito, you have successfully created your Virtual Pag-ibig account. So we will notify you via text kung kung successful talaga at inaccept na ni Pag-ibig lahat ng information. Okay, so hintayin ko na lang yung text nila dito sa mobile phone ko. 3 days later. Okay, so yan paano mga ka-traveler. So finally, as of this recording, yan, na-receive ko na yung message ni Pag-ibig. Congratulations, yan, meron na akong Pag-ibig virtual account. So after 3 business days, saka ko palang na-receive ito. Siyempre, chine-check nila lahat ng mga information na sinubmit ko para at least walang magiging problema. Ayan, so i-check ko na ngayon yung aking email kasi meron din ako na-receive na email about this. Ayan mga ka-travelers, naka-receive din ako ng message kay Virtual Pag-ibig regarding sa activation ng aking account. Ayan, so sabi niya rito, Dear John, congratulations, your Virtual Pag-ibig account has been activated on March 26. So basically mga ka-travelers, nung nag-sign in ako or nag-create ako ng account sa Virtual Pag-ibig, that was actually Monday. So it took me 3 business days na maghintay para ma-approve nila yung aking request na magkaroon ng virtual account kay Pag-ibig. So syempre kailangan meron din silang mga standards na ma-check lahat ng mga information na sinubmit ko kung tama ba yon or what not. Ayan. So ngayon na-approve na nila at yan, may account na ako. At binigyan na rin ako actually ng password, pero mamaya gagawa na rin ako ng sarili kong password para syempre personalized. Ayan, sabi niya rito, simply click here to start using your Virtual Pag-ibig account. So, gagawin ko na lang right click, open link in new tab. Alright, so yan po no mga ka-travelers. Sabi niya rito, enter ko daw yung aking email address and then yung temporary password na binigay sa akin ni Pag-ibig and then magkikreate ako ng bagong password of my choice and then i-confirm ko yung password na yon. Okay? Okay, so yan po no mga ka-travelers. So after filling out the information, i-click na natin ang submit. Okay, sabi niya rito, password reset successful. You can now log in to Virtual Pag-ibig. Ayan, so click OK. Ayan. So ngayon, since nakapag-create na ako ng aking account and enter ko na ang aking email address ulit and yung bagong password na ginawa ko. And then, click na natin login. Ayan, nandito na tayo ngayon sa homepage ni Virtual Pag-ibig. So kung mapapansin natin, dito sa may bandang kaliwa, dito sa side na to, yan, lahat ng mga information like announcements, kung may mga latest news si Pag-ibig, yan, dyan mo makikita. And then, ito na yung sinasabi ko, yung mga regular savings ninyo,
yung mandatory contribution kung halimbawa empleyado kayo, ito yung kinakaltas sa inyo every sweldo or monthly. Ayan. So, dyan yun na rin makikita yung mga hulog ninyo. Okay? And then, ito na yung isa, yung MP2 savings. Ito naman is kung meron na kayong MP2, apart from your regular savings, dyan nyo na rin makikita kung magkano na yung naipon ninyo. Okay? And then, kung may housing loan kayo, multi-purpose loan, calamity loan, and etc. etc. Ayan. Dito sa may bandang kaliwa, ayan, makikita nyo lahat ng information na yan. Okay, so for the meantime, yan lang muna. At least naging successful na ang paggawa natin ng virtual account kay Pag-ibig. Good job! At yun po yung maiksing vlog na i-present ko sa inyo ngayon. I hope may natutunan kayo mga ka-travelers. At kung di pa kayo nakasubscribe sa aming channel, don't forget to subscribe, Road Crew Travels, at i-hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo palagi sa aming susunod na vlogs. So till next time mga ka-travelers, maraming salamat at God bless.